Tila negosyo na nga ng mga nakaupo sa gobyerno ang pangungontrata ng mga proyekto. Sa Batangas, mismong mayor ng Ibaan daw ang isa sa contractors sa lalawigan. Ang vice-alkalde naman, hawak ang isang electric company. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Mayor na, kontraktor pa. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang nanalong mayor ng Ibaan, Batangas nitong 2025 elections, isa pala sa top contractors ng lalawigan mula 2016. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, si Mayor Jane Casas ang Authorized Managing Officer ng Jasmig Construction Corporation. 2016 nang ma-awardan ng 12 DPWH projects ang kumpanya sa Batangas na nagkakahalaga ng 288 million pesos. Umakyat ito ng 621.7 million pesos noong 2017 at nasa 1.2 billion pesos na noong 2018. Sa 3 taong ito, nakaupong Vice Mayor ng Ibaan ng current Vice Mayor din ngayon na si Joy Salvame. 2019 nang maupong Mayor si Salvame at nanalong re-electionist hanggang 2025 elections bago sila magpasya ni Mayor Casas na magtandem sa halalan. Sa datos mula sa DPWH website, pinakamalalaking kontrata ang nahawakan ni Mayor Casas noong 2022 na umabot sa halos 2.3 billion pesos. Ang pinakamalaking proyekto niya noong taong ito, isang flyover sa Batangas City na nagkakahalaga ng 201 million pesos at construction ng flood control structures along Lawaya River na nagkakahalaga ng 144.7 million pesos. Ngayong 2025, nasa 15 projects ang hawak ng kumpanya ni Mayor Casas na aabot sa mahigit 1 billion pesos ayon sa datos ng DPWH. Sa kabuuan, aabot sa 13.3 billion pesos worth of public works contract sa Batangas ang nakubra ng kanyang kumpanya mula 2016 hanggang 2025. Karamihan ay makikita sa ikalawa at ika-4 na distrito, kasama na ang millions worth of building and road projects sa Ibaan. Nadiskubre rin ng Billionaire News Channel na ang isang major electricity provider sa Ibaan, pagmamay-ari ng pamilya ni na Vice Mayor Salvame. Ayon sa official site ng kumpanya, mula 2010, lahat ng shares ng Ibaan Electric and Engineering Corporation ay ibinenta at itransfer sa Salvame family. 2014 nang baguhin ang pangalan nito bilang Ibaan Electric Corporation at 2016 naman nang mabigyan ito ng 25-year franchise to construct, operate, and maintain electric, light, heat, and power system sa bayan ng Ibaan. Pauna nang sinabi ng Commission on Elections na hindi po pwedeng mangontrata ang isang public official sa pamahalaan dahil sa conflict of interest. Ayon naman kay election lawyer attorney Alberto Agra, maaari namang maging government official ang isang kontratista as long as hindi mo ginagamit ang iyong posisyon para makakuha ng kontrata. Pero kung usapang delikadeza raw, mas maganda pa rin ang mag-divest mula sa iyong kumpanya para maiwasan ang conflict of interest. Pero kung nanalo ka na, baka kailangan ka mag-divest, kailangan ka mag-disclose, lalong-lalo na kung may conflict of interest. Yung mga batas natin sa accountability, anti-graft, at mga provisions ng batas Code of Professional Responsibility, kasi kasama yan pag naging public official ka na, therefore you're accountable. Kaya diyan papasok ang mga disclosures and divestment. Sinubukan namin kunin ng pahayag ni na Mayor Casas at Vice Mayor Salvame pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.